Ayan po pala yung mga laga natin dito guys. Ito dalawang lalagyan po siya, tig 2.5 ml. Kung may mga pan problem po kayo guys, pwede mas convenient na po kaysa tayo pa po yung yellow na buo-buo. Sa video na to, magsiswimming tayo dito kasama yung mga isda. Wah! 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 Gagayahin! Ito po yung ating DIY na koi pond. Trapal pond lang po siya at naghukay lang po tayo tapos nilagyan po natin ng trapal. Tapos di po ito naka bottom drain same po nung ibang setup po natin. Pump feed po siya kaya ito po yung pump gamit po natin dito ay Pereha PB12000. Tapos connected po siya dun sa ating DIY naman na filtration, which is itong mga sirang refrigerator. Dalawa po yung in-install natin, yung mechanical tsaka biofilter. Tapos ito po yung output ng tubig dito po sa ating DIY na skimmer, pabalik po dito sa ating pan. So ayun, kung bago ka pa lang sa channel natin, welcome po dito sa ating munting channel. Ang gagawin po natin ay maintenance ng ating pan, which is once a week po natin ginagawa. Yung paglilinis ng filtration system, yung ating mechanical, tapos mag water change rin po tayo ngayon. So may mga video na po tayo ng pag maintenance natin itong ating pan, na paglilinis at pag water change, pero iba po yung gagawin natin or may idadagdag po tayo ngayon na maintenance dito sa ating pan. Yung normal na ginagawa ko maintenance dito sa ating pan ay water change, tapos paglilinis ng filtration system, yung mechanical natin. At ngayon, ito po yung idadagdag natin. Meron po tayong ilalagay. Ito, nabili po natin to sa KKK Himagsikan Koi Farm kay Sir Christopher. Kung gusto nyo pong itry to or may mga problema po kayo sa pan nyo, pwede nyo po siyang tanungin kung okay po ba to na gamitin. So ito, pakita ko po sa inyo. Ito po yung binili natin sa kanya. May binili po tayong PP o itong potassium permanganate. Na-sponsor po tayo nito, pero ito po yung recommended niya. Marami na pong pan na natulungan po nito. Mag-message na po kayo sa kanya at para mabigyan po kayo ng tamang dosage po nito. So open po natin. Ito po siya. Yung pan po kasi natin ay 4.6 tons. Kaya ito, binigyan po tayo niya ng minimum po ng 5 tons po kasi siya. Maintains healthy slime coat, improve resistance of stress and disease, reducing sludge from the aquarium or pond, improving water quality, limits the activity of harmful pathogenic bacteria, fastest multiple of good bacteria. Okay po siya guys pang maintenance ng pan natin. So yung iba ginagamit po nila ito twice a month, every 15 days po yung gamit nila, lalo na pag open yung pan. At yung may mga bubong naman, every 2 months pwede po siya. May kasama po pala siya dito na itong bio balls. Pag gumamit po tayo nito, mamamatay po yung mga parasites, yung mga bad bacteria, at madadamay din po konti yung mga good bacteria po natin sa pan. Kaya meron po siyang bio balls para punan po yung mga nawala na mga beneficial bacteria. Pero within 24 hours, patayin lang po natin yung UV light natin, tapos on po natin within 24 hours. At yun, okay, goods na rin po. Balik na po yung mga beneficial bacteria natin. Patayin ko na po muna yung pump kasi medyo maingay po siya. So yung dosage po niya ay 1 ml per ton of water. Pond water po yung kukunin natin. 1 liter naman per ml. Tapos mix po natin dito yung solution and stay po natin dyan for a minute lang. Tapos yun, pwede na po natin siyang ibuhos dito sa pan po natin. So lagyan po muna natin. Ayan po pala yung mga laga natin dito guys. Ito, dalawang lalagyan po siya, tig 2.5 ml. Ito, nalagay na po pala natin para siyang yan, oil. So ayan na lang po natin dyan. So balikan ko po kayo after 1 minute. Ayan mga kahabi, nawala na po yung mga oil na mix na po talaga. Tapos after 4 hours, mag water change po tayo ng 30%. At observe po natin kasi lulutang po kasi yung mga
sabi ni sir na mga brown na galing po yun sa mga ilagang isda po natin, yung mga bacteria. Kung wala po dito sa pan, nandun po sa filtration po natin. So abangan po natin kung marami po bang mga dumi itong pan po natin. So ito po mga kahabi, tapos na po nating ibuhos yung solution po natin na yun. At ito nga, yung tubig natin, napansin po natin, napakabula po niya. So ito, wait na lang po natin to after 4 hours. Water change po tayo ng 30%. At saka linisin na din po natin yung filter chamber po natin. Yun, maghakot na po muna ako ng tubig. Medyo madami-dami po itong hakotin natin ngayon. After 1 hour, ito yung pan natin. Mabula pa rin siya. After 2.5 hours, ito na po yung ating pan. Medyo mabula pa po siya. Pero yung mga alagans natin okay naman. At ito na po yung tubig na nahakot po natin. Kulang pa po ito kasi medyo madami po yung water change po natin ngayon. So ito po guys, after 4 hours, yan, ito na po yung pan natin. Medyo madami po siyang bula, pero di ko po nakikita yung mga yellow na buo-buo. Baka okay lang po itong mga alaga natin, baka walang ganong mga bacteria or kung ano. Di naman nagbuo-buo yung mga bubbles. Dito rin sa filter natin wala namang ano, yung mga namumuong yellow. Malinis naman kung ano yung itsura niya pag nag-water change at may maintenance tayo dito, ganun pa rin. Pati po dyan sa biochamber natin. Yun. So yun guys, kakatapos ko lang mag water change dito at maglinis ng filter natin, pero yun nga, kulang pa yung tubig natin dito, pero dadagdagan ko pa yan mamaya. Ito po siya, ayan, maliit lang pala. So good for 5 tons po ito. So dito po natin to ilalagay. Ayun, yan po siya. Kasi yung in-apply po natin, may possibility na mamatay din po yung ibang beneficial bacteria dun sa nilagay po natin na yun. Kaya ito, meron po siyang kasamang bioballs para to supplement or madagdagan po yung mga good bacteria ng mas mabilis dito sa ating filtration system. So off lang po natin yung UV light 24 hours. And then after 24 hours, on na po natin ulit. Ito po yung pan natin dito. Siguro bukas i-maintenance po natin to. Ayan po sila. Okay naman po yung tubig natin. Hindi pa po natin nagagawa ng skimmer. Pero yan po yung mga alaga natin dito. So yun po guys, nandito lang po muna yung video natin. And maraming salamat po sa panonood. And sana may natutunan po kayo sa video na ito mga kahabi. And kung bago ka pala sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-like and pag-subscribe na rin po yan. At i-click yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka kung may mga bagong videos tayo na i-upload. So yun, nandito na po muna mga kahabi. Maraming salamat po sa panonood. And see you ulit sa susunod na video.
siya.